MR dash 204. Dash 204. Meeting nag-message. Malaki yung Eh, kanina pa ako nag-message. report. Alam ko na. Basic copy. Ito ang copy. Ay, hindi mo sinunod. Hindi na. Ito na mismo tayo dito. Ay, wala kasi dito. Lakas ang pass. Ay, mali. Dito na. Dito na rin. Sige. I-edit mo na. Ay, edit ko natin. Edit mo. Ay, ito. Wala. Ay, ito. Isa lang pinaka-photocopy ko. Para may pero sa kami yung mamamay para sa Asa ba ito? Ay, magpapapilma po ng... Ay, okay na. Pirmahan Okay ko na. na po. Oo. Thank you po. Sige po. Okay na ba? Para may signal din sa iba. Ayan. Nakedit yun. Dapat ko lang yung sounds. Ha? Ito. Attendance photo. Zero, ano yan? Ito yung 00. Hindi po. Yung room, nasa room po yung 00. Ah, ganyan. Apo. Malaki po yung M. 204, malaking Kung for malaki yun. bag. Ganyan. Apo. Thank you po. So, walang Philippines. Walang ito. Ito. Dahil may yung signal, you can connect po with the Wi-Fi. MR2 po yung Wi-Fi po natin. Ang password po. Meeting room. Yung Pwede O pa kasi po ng nito room ma'am. is Ano C. lang din po to yung regarding po sa R00. sa meeting po ngayon. Nirescue po. Ma-receive din. Ito yung kopya namin. Apo. Kahit alin. Ito yung alam yung may scholarship sa atin na lang. Okay. Kasi yung napapakapi. Ang pagkat ang kulay din sa Ah. Ano nga yun? Good. Thank you po. Alam mo na. Hindi,
I think we can start na with discussion on baseline assessment of internal control. And then we will start with the accomplishing the office internal control document. So first, acknowledge lang namin yung presence nyo. Thank you for attending the focus group discussion so that we can finalize the OIC. Si Ma'am Luz, Present. Ma'am Carmina Mendoza, Ma'am Rodel, Pendugan, Sir Jomac, no? Sir Jomac de la Torre, Sir Ali Muhammad, and then Sir Sherwin Arzano. At ikaw yung kachat ko, no? Nung magtanong sa gabi. Tama. Apo, ay, Sir Jeric po. Okay. So, let's start with ano yung agenda for this meeting. So, we will start with introducing also the internal audit team assigned for the baseline assessment of internal control of GAD. And then actually after that, we will have a compliance audit na i-perform. And then same team din naman po yung composition. Second, we will discuss the definition and context of baseline assessment of internal control system. Ano ba yung ibig sabihin ng internal control? Ano ba yung components na i-check namin, etc. And then we will also explain ano yung expected timeline, kailan kami mag-start, kailan tayo mag-start and kailan matatapos yung engagement. And then also, part nung sa memo or letter namin last time, yung nire-request namin ng documentation so that we can have an understanding of the systems and processes of gender and development. So, magtatanong na lang din kami ng status since we need also information about that. And then also the main objective here is to understand on how to accomplish the OIC or the Office Internal Control Document. So, as you can see, meron tayong 4 parts. Part 1, it shows the background information. So, later, isa-isay natin kung ano yung lalagay natin dyan. Part 2 naman, internal control documentation, which will be discussed on August 26, Tuesday morning. Pero nasa 3:03 na tayo. And then part 3, review of operational performance. And part 4, other information needed. So let's, first, for the composition. So we are 4 in the audit team. I'm Jeric Titihari, CKE. I'm the team leader. And then assistant team leader is Marimar Parmar. Yes. Marimar. You can call me MM na lang. MM na lang. Si And then, Mars. audit team members, Mars. Yana Stolas. Yeah. And then, Larissa Elaine Bautista. So kami yung lagi nyo makikita during the engagement. So kami yung 4 na mangungulit. Correct. So first, understand muna natin ano yung purpose ng baseline assessment of internal control system. Although this will be discussed pa sana sa 26 since mas focus yung discussion sa 26 on the internal control documentation which is the part 2. So ngayon, focus muna tayo sa 1, part 1, 3, and 4. So mas i-discuss namin to further sa 26. Pero pahapyawan lang natin, pag sinabi natin internal control, those are the policies and procedures within the gender and development system. So ang purpose ng internal control is number 1, to protect resources against waste, fraud, and inefficiency. Ma-ensure natin that we are to ensure accuracy and reliability of accounting and operating data. Since, for example, diba, we are required to have at least 5% ng GAD, no, to the total city's budget. So, i-check natin kung accurately or reliable yung presentation natin ng data. And also, we have to secure or ensure compliance with different rules and regulations. So, isa yun sa mga titingnan din natin. And also, kailangan natin ng internal control kasi we have to evaluate the operations. So, yun yung purpose ng internal control. Ayan. Also, importance to mitigate risk. If you remember sa QMS natin, nagkaroon tayo ng ano yan, yung risk, opportunities, analysis, and action plan. So, nilatag natin doon based on process, ano yung mga risk na
na-identify natin on each process. And then, after identifying the risk, ano yung controls na meron tayo, and then ano yung additional controls na ipopropose natin so that we can mitigate kung ano yung risk na na-identify natin. So, yun yung important nung internal control. Kaya doon sa row-up natin, may portion din na diniscuss ano yung existing control and additional control na we have to put in place para ma-mitigate yung risk. So yun siya. Also, to optimize processes. So, another purpose to lang actually BAICS, since we will be checking ano yung mga processes natin within gender and development. So, kapag may nakita tayo na inefficiencies in the operational procedures, so pwede kami makapag-recommend ano yung pwede natin gawin para mas mapabilis or maging efficient yung process natin. Also, to increase information accuracy, improve financial reporting, ensure compliance since one of the main objectives of internal control, and also implement processes kung may hindi pa nagagawa na processes, and then boost efficiency. So same, related siya sa processes na efficient operation, and then reduce fraud if any, and then identify errors for improvement. So, mas i-discuss namin to further sa 26 na lang since para mas connected yung discussion. Pero, overview lang, component of internal control system, we have 5. Control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring and evaluation. So, ito yung mga i-assess namin whether the gender and development system and processes are or have an adequate internal control. So, wag na muna dyan. Doon muna tayo sa basic parts muna, yung 1, 2, 4. Okay. So, ano ba yung BAICS? We are required under 2 oversight body, which is the DBM and the Commission on Audit. So, they provided they provided guidelines on the internal control system. So, si GOA, meron silang nirelease na internal control system for the Philippine Public Sector or ICS-PPS. And then si DBM naman, meron silang nirelease na guidelines called National Guidelines on Internal Control System or NGITS. So, both documents, yun yung ginagamit namin on the assessment of internal control. So, kailangan mag-comply tayo with those standards. And then, ano yung purpose or importance of BAICS? So, it serves as starting point, benchmark, or foundational reference against which improvements on the ICS or internal control system can be planned, implemented, and monitored. So, kapag na-document natin parts by part yung internal control system, mas makikita natin ano pa ba yung mga need natin i-improve. So, ayan. As part of the engagement, ito talaga yung pinaka-objective natin sa baseline assessment. Number 1, of course, para mas malaman namin kung ano ba yung operations, ano yung system, ano yung processes within gender and development. So, we have to get familiar and develop understanding. So, hindi kami makakapagbigay ng magandang recommendation kung hindi namin alam kung ano yung regarding sa systems and processes of gender and development. So we will start with understanding of regarding sa that. Number 2, identify and document the 5 components. Yung kanina, yung control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring and evaluation. So, we will document those components and then assess kung anong level ba meron si gender and development. So, third, identify the key process. So, kung maalala nyo doon sa OICD, meron sa part 4, and then also sa QMS, meron din tayo doon documentation, anong mga processes meron tayo sa office, di ba? So, one of the objective is to document those processes na meron tayo. And then, we will review and validate ano yung controls na meron tayo for each process. So, yeah. And then, also, meron din kaming audit procedures na gagawin
And kung anong makita namin, depending on the findings and observation, we will provide quality recommendations to strengthen internal control system. Kasi meron naman na tayo existing eh. So we will check or assess na lang what are the things that we can improve on the existing internal control system. So yun po yung pinaka-major objective talaga ng baseline assessment of internal control system. So for the timeline, actually yung engagement natin, mangyayari siya from September 2025 to November 2025. So that will cover 3 months, no, from September to November. It starts with yung sa baseline assessment. So after this, magkakanda kami ng baseline assessment, administration of internal control questionnaire. Nangyari na siya before, pero yung coverage nun ay city level. So yung questions doon ay mas broad, no? Dito naman, ang internal control questions dito are specific naman dito sa gender and development, since yun yung covered ng ating engagement. So yan. So yun, mag-administer ng internal control questionnaire. After that, magkakaroon ng series of validations. Pupunta kami sa office nyo to conduct walkthrough of procedures, ano yung mga processes nyo, and then mag-walkthrough kami, and then mag-perform din kami ng test of controls, and then we will be requesting kung ano yung mga reference documents na nilagay nyo doon sa internal control question to further validate yung existence and efficiency and effectiveness ng internal control. So that would cover 3 months. Okay, so before we proceed with part 1, hingi lang muna kami ng status since the memo states na need ng submission ng documents on August, kailan yun? August 18? 18. August 18, which is on last Monday po. Yung mga nare-request po namin na documentation or reference documents. Pero upon checking the submission folder, may nasabi. May nakita na ba? Wala pa. Wala pa po kaming nakitang reference documents ng mga nire-request po namin. Ayan, pakita mo na lang first slide. Ano yung una? Ito, yan. 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 Kahit yung sunod na. Ayan. So, part of our reference documents, so nag-request po kami ng reference documents related to recognition or designation of GFPS with regards to our Yan point kasi nabago lang system. yung date na And Paris. Designation. Pero For the office lang siya. For God lang mismo. for God po. Alam ko Creation of the God office, kung anong ordinance meron tayo, supporting the creation of the God office. And then also, That's part 1. Oo, yan. Yun yung part 1, right? Dun sa yung designation, documents. yes po, part 1, kasama po siya. Tanong ko kasi ang hinati kasi namin siya supposedly ang gumawa ay si Sir Norben. So initially, natapos niya ng mas maaga kasi naman siya, existing yung doc. Kaya lang, yung ginawa namin kasi yung 3 division is magkakasama, nakahiwalay yung sa kanya. Ang instruction is, siya yung magsasubmit, tapos i-complete niya yung data na nasa kanya is isasama niya dun sa hindi ko lang alam kung paano niya sinabit. I-double check ko Sige kasi po, ma'am. officially yung sa office kasi ng head, sila yung official na nag-upload, nag-release na lahat ng docs. Pero alam ko po meron siya kasi nauna siyang baka lang sige po. Pwede naman po mag-consolidate na lang natin yung mga reference documents that we requested para Sige po. ma-check na lang nila. And also, we will be requesting the gender and development org structure, Meron din sa latest Opo. structure natin. Meron po. And kung merong functional chart. Meron po. Kasi Sige po. ito sa requested naman ni alam ko si Miss Monique, dalawa. Isang Yeah. org chart and then isang functional Functional chart. chart. Yes po, existing po Sige siya. lang. And then also yung current
personal complement Meron natin din po. kung ilang number of Meron po. personnel, Yes GO, po. contractual, Opo, national, meron. etc. Yes po. And then yung plantilla positions, Yes po. CBJD Yes po. natin for the positions. Next, Kapag- also, regarding planning and budgeting, we will be requesting also yung submitted draw-up natin with the QMS. Yes po, meron. Na kailan sinabit yun nung May? Ano ba? May Opo. 16? Opo, meron. 2025. Yung So ano yun po lang. yung request natin. Utilization. Also, yung utilization reports from 2019 to 2024 Meron and siya. as of June 2025. Since we will be checking also kung na-utilize yung 5% budget natin. And then also proof of compliance. So, meron po ba tayo nito, ma'am? Meron po. Proof of compliance with 5% ganun. Meron po. Meron Meron po Budget. yan. application ng DIL. Meron po. Okay, so magre-request na lang din kami ng Sige po. Baka lang compliance naliligaw from po the namin. ILG. Pero meron ma'am, ginawa po namin yun. And next, regarding procedures, if meron tayong available na manual. Wala pong manual. May proposal Wala, pero ma'am. hindi pa po siya. Sige po. Ang alternative po natin dito, ma'am, is yung updated operational procedures na sinabit natin with the Yung QMS. Meron po. So Naka-attach yun po. yung Yes. either manual or operational procedures. So yun na lang yung request Opo. natin. And also, kung meron po tayong forms, tools, and Meron. templates doon sa operational procedure, isama na rin natin. Opo. Meron. Lahat po ng submissions pala ay electronic na lang. Hindi po namin i-request yung hard copy. Opo. Hindi. Soft copy na lang. Digitalize. Oo. Soft copy na lang, digital copy. Also, we will be requesting updated Citizens Charter of God. Meron din po. So, yun. And also, kung meron tayong systems na ginagamit in the execution of processes, isama na rin po natin if meron. Kasi some offices, manual yung procedures nila. Pero some offices naman ay merong information system na ginagamit. Like for example, sa accounting, currently meron silang EM-GAS, Wala. government accounting system. Si budget naman, merong e-budgeting system. Mm. So for the GAD, kung meron kayong system na ginagamit, so hihingi na lang din kami ng information. So far, wala po. Kung wala, okay lang po. Opo. Wala po. Naka-any naman siya. Next day. And then also, kung meron tayong documentation ng internal policies or control guidelines. Yung QMS kasama lang po. natin. Kasama na yung, kung meron tayong guidelines on internal rewards and recognition, ang alam ko meron ano yan, yung Champion. Most Most gender responsive. most gender responsive responsive offices or department. departments. So, hihingiin natin yung copy ng Yung guidelines for that. Ah, So, kasama and na siya. ending mo. And also, kung meron tayong And ending. mechanism for grievance, feedback, or reporting, or anything related to that, kung meron tayong internal guidelines, so Mhm. i-request na rin natin. So yun, mga internal policies. And then, okay na pa kanina, updated draw-up. Meron po. Next. For the program implementation, monitoring and evaluation. So ito naman yung i-request namin. Copy of GAD accomplishment reports from 2019 to 2024. Or much better if we have as of June 30 kung meron. Pero kasi since annual siya, so annual, oo. So 2024 lang yung nilagay namin. And then monitoring, dito na lang sir. Monitoring and evaluation reports from 2019 up to present. So kung meron tayong available data for the quarter 2 of 2025 for the M&E, much better. So maisasama na natin siya sa submission. Since last time nagpa-seminar si planning, si PDO regarding monitoring and evaluation, may nakapag-attend po ba sa inyo? Yeah, meron po si M&E? Si Sir Norben po tsaka si Sir Ray. So yun. So, pwede yung output nila, pwede na isama dito for the M&E. And then, results and analysis of blood-related tools like Hagadaga, genders, or yung girl tool. So, yun po yung i-request din namin Meron naman. for last year.
Hagadaga. Ang Hagadaga Hagadaga. and Bird. Hagadaga is 24, no? 2024. Meron naman po. May results. Meron naman. Meron. So, kasama po yan sa submission. Next ano. Ayan. Also, next for audit and oversight bodies. So, kung meron tayong Commission on Audit Observation Memorandum or AOM. So, nire-request din namin yung copy, yung compliance and monitoring, kung sino yung nag-monitor sa inyo ng COA AOMs and implementing actions, kung ano na yung Yun ang hindi ko na- status and implementation ng audit recommendation from COA. So, i-request din po namin siya. And also, coming from other compliance and reportorial requirements. Although, eto, meron na to, nakapag-submit na sila, so okay na to. So, yun. Ang hihingi na lang namin is yung status of implementation of audit recommendations based on COA AOMs. So far, this year, isa pa lang ata. Isa lang yung AOM natin. Tama ba? Familiar ba kayo with the COA AOM regarding to gender and to God, regarding to God? Si Sir Ray lang. Okay. Si Sir Ray, saka si Sir Ray. Si Sir Ray. Si Sir Ray. Si Tapos Sir Ray nag-i-instruct. makakasagot. Opo. I-ano na lang po siguro. Ang sumasagot kasi ng AOM ay kadalasan si Monique, si Norman. Pero mga previous kasi si Monique po ang sumusunod. So we will check also kasi doon yung status of implementation of audit recommendations kung na-address natin yung observations from the COA. And also, Ano other naman? administrative Sagot documents naman. like Audit. copies of contracts for COS and Wala DO, po kami. kung meron. Wala po. Pero kung wala, ako lang. And then copy of performance PCR. commitment review o Meron. PCR for 2024 and 2025. Wala po itong rating. Yung walang rating. Walang rating. Yung ano lang nakalagay dun sa OPCR. And then IPCR for plantilla position. Wala din rating. So yan. And then kung may available tayo na coaching and mentoring forms na ginagamit during rating ng IPCR, kung meron, kung ina-apply natin, kung wala, okay lang. Wala. And then capacity Guide development training. competency, copy ng CapDev for Meron. 2024-2025. Ay, tinatanong mo sa last time. Meron. And then inventory of CAD trainings and seminars attended for Meron. 2024-2025. So dito, this list lang Lahat. yung hinihingi namin for the trainings and Individual yan, sir. Per employee po yan. Opo, Ah. kung pwede. Meron po. Meron. Or, pwede naman po ang presentation. Ito kasing captive agenda, ito yung sinasubmit natin sa HR. Sa HR, meron din Pero po. itong inventory, pwede tayong Actually, nakaganito parang po siya. internal monitoring to it. Ano yung mga trainings na Trainings. attended Opo. natin? Sino yung Kasi mga- nga po tinatanong namin kung paano yan. So, yun po. So, yung mga hinihingi. Okay. Ito po kasi yung pinasok namin. Meron siya, ano diba, merong tawag dito, Google Drive na lang. Meron po, nasa memo po. Nasa memo ba? siya. Opo, kaya lang hindi kami ang nag-ano kasi ng Google Drive si Sir Norman. Anyways, Ah, yan. i-ano ko na lang po kay Sir Sa Norman. part- Naka-attach yung dun sa Yung form na file. binigay sa amin kasi. filing. Yung mismong file. Naka-link. Oo, nandun po. So, upload. Pa-upload na lang. Opo. Yung ano na lang po, kung paano siya i-upload para at least. Kasi ano naman siya, existing naman yung docs. In-attach lang namin dun sa form na binigay ni Sir Norben for reference. Kasi di ba, nakalagay naman po kasi doon. Yan siya. Date, tapos yung link. And then may remarks. Ganun siya. So, kompleto naman siya. So part 2, nalagyan lang nila. Opo. Yung part 1 kasi hindi ko siya masasagot dahil yun po ay lahat ng docs ay kay Sir Norben. So nung natapos namin i-compile lahat ng 2, 3, and 4, sabi ko, Sir Norbs, for review ni Sir, and then kung okay na, pa-attach yung docu sa part 1 since siya yung may, tapos sila din yung official na nag-upload kasi ng docs. So, ano ko na lang po. Kasi naka-paste naman pala yung link directly doon sa... Opo, naka-paste yung link. Check na lang ko lang. Sige po. And also, kung meron tayong authorized schedule for that process,
or kung sino yung mga authorized signatory ni Sir Ray. Rayo. Meron. Kung meron. Kung wala, okay lang. Pag State na lang. nag-i-issue naman po siya pagka wala siya. So ako po yung In nagsasign. terms of absence, ma'am. Opo. Other than, ganun lang. Sige po. Next. So yun, start na tayo with OICD. Balik na tayo sa documents. Ma'am, mag-request lang kami ng commitment kung kailan mabibigay yung complete documents Document. Sige po. na request namin based on the detail. issued merit. Kung maabutin ko si Sir Norben mamaya, siguro hanggang bukas. Andal to, ma'am. If not, sa Tuesday na po. Sige po. Kasi kung aayusin, i-copy paste dun sa Sa form. internal, nasa form kasi siya. Dun sa yung, ano ba yung tawag doon? Excel sheet? Excel sheet, Google Oo. sheet. Nandun po lahat naka-paste. Sige, ma'am. Oo, parang ang wala lang, if I could recall, yung kay Miss Monique, kasi during the time, naka-leave kasi siya ng isang linggo. Ay, hindi. May Nasa seminar siya. po. Seminar series siya ng isang buong linggo. Sige po. So, i-antay na lang namin, ma'am, until tomorrow. Sige po. Yung submission ng complete Sige po. documents. Sige po. Punta na tayo with the OECD. Component, part per part, item by item, kung ano yung dapat natin ilagay. Ilagay. Yeah. For the OECD. So, yung template na binigay namin doon sa memo, nakalagay naman yung link. It is a useful tool for documenting the existing condition of the office, internal control environment, and understanding the organization as a whole and the internal control system. So nilagay na namin dito yung submitted, na initially submitted na OICD. Ayun yun. Ito na So po may yun. sinabit talaga siya. Meron na po, ma'am. Oo. Pero i-explain lang din Ayusin namin lang, kung oo. ano pa yung lead na kailangan. Opo. Kasi kami rin yung hanging question actually. Yes po. So, merong 4 parts yung internal control document natin. Part 1 regarding, next slide. And ito. Background information. Part 2, internal control document. Part 3, review of operational performance. And part 4, other information. So, for part 1, sige, next. So, first part natin, yung creation and mandate. Actually, nakuha nyo na yung correct information na kailangan ilagay for the creation and mandate. Since dapat supported to with the ordinance, kung ano yung Oo. ordinance creating the Nandiyan naman siya. that office. So, lalagay nyo naman siya correctly. So, next slide na natin siya. For the organizational objective. So, dito tayo nagkaroon ng, kasi wala kami nakita Oo. na objectives ng organization. So, ito kasing example namin dito, this is for the city. City objectives. So, ang city objective nakadepende sa 5-point agenda ng city. So, for example, sa health, ang objective natin for the health is to increase to increase the number of competitive healthcare professionals by 2026. So base ito sa Comprehensive Development Plan of the city. So nakalagay kasi doon explicitly kung ano yung objective ng city for each 5-point agenda. So ngayon, sa GAD naman, God agenda. pwede nating i-check as reference document sa GAD agenda or GAD code kung ano yung objective talaga regarding gender and development. So Okay. pwede natin gamitin ang reference doon and i-check ano ba yung objective natin by the end of 2026, ano ba yung i-attain natin. So parang gano'n. Tapos pag sinabi natin objective, this refers to specific goals or intended outcomes that Department of Office aims to achieve in support to its mandate function and public service responsibilities. So, need natin mag-identify pa rin kung ano yung ini-aim talaga natin. And then next, for visual and mission, actually meron na pong nakalagay. Vision, mission. So, okay na po kami dyan. So, vision and mission, okay na dyan. Next, functions. So, nakalagay naman na sa ordinance natin kung ano ba talaga yung function ng office. So, nakalagay naman na siya. So, okay na po kami Okay na dyan dyan. kung ano yung explicit na functions talaga ng Leadership. So, for leadership, dito ma'am, i-request na lang namin yung
siguro yung name din ng officer Mhm. natin. In charge, oo. Mapangalanan. Alright. Yung tatlong division. Opo. For the head office, the Opo, head, yung tatlo. and then the head of each division or Opo. section. Sige. Lalagyan na lang din natin yung current Pangalan. Alright. Sige. So, yan. Next, for personal complement, actually ito, sample lang to regarding the city. Pero for the guide, mas okay na ilagay ko natin na data as of June 30. Kung meron June tayo. 30. Sige. Or kung may mas latest pa, as of August. So, depende po sa availability ng data. So, August dapat nakalagay po dyan yung as of date. as of date, Alright. and then yung data kung ilan yung permanent, Permanent casual. Meron po. Contractual. So, yun na lang po yung Sige po, sige po. For major programs, wala pang nakalagay. Those are the key initiatives, services, and developments, infrastructure developments implemented by the different department office, by the department office to address community needs, promote local development, and fulfill its mandate. So, nung chinek namin yung OICD submitted, wala pa po siyang input. So, ang dapat pong makita namin dito sa major programs and projects, actually, pwede nyo pong i-reference to sa local budget form 4 kasi naka-state po doon lahat ng mga PPAs. Pero, since major programs and projects to, we have to select ano yung major programs talaga ng GAD. So, yun. Nilagay Pwede po rin natin ng i-reference ito with the GAD code. Kasi sa GAD code, di ba, meron na yung mga interventions doon or programs na dapat i-implement in the city. So, pwede pa natin siyang kunin doon or i-reference sa GAD code or GAD agenda kung ano yung major programs. Ang nilagay po namin dyan is yung lahat ng activities namin, yung year-round celebrations and everything. Nandun po. Kasama yung kung ilang number of activities. Ito po siya. Reflected na yun. Nandun, opo, part, ano ba ito? Part 3. Opo. Oo. Nasa part 3. Doon sa part 3, ma'am. Ayusin na lang po namin. I-explain lang namin. Yung sa Sige part 3, yun yung complete list ng PPAs. Okay. Dito naman sa part 1 na major Major programs and program. projects, ito Sige. yung Sa part na-accomplish one. na at na-implement na major program and project. Okay. So parang in short, sa part 3, kompleto. Mm-mm. Doon sa part 1, Yung tapos na. doon na major Major lang. projects and Sige. programs. So parang ganun lang. Okay. Kasi sa part Wait. 3, lahat po siya, whether implemented or not, Yun po yung nakalista po siya. Kasi kukunin natin yung percentage of accomplishment. Sa part 1 naman, ito yung na-implement na ng city na major program and project. Sige po. Noted. So, yun. Pwede rin po tayo maglagay din ng DSAR. Bakit natin siya consider as As major major. program and project? Next, significant Part one. accomplishments. Actually, ito, yung data na ilalagay po natin dito, pwede natin siyang kunin from the last year accomplishment report. So, ano yung significant accomplishment natin from 2024? So, yun na lang po ilagay natin dito for significant accomplishment. Much better, ma'am, kung meron tayong data. Ayan, ito, example lang ito, yung ginawa namin for the city. Yung na-reference namin dito is yung nagkaroon ng city, state of the city address. No? So, naka-mention kasi doon kung ano yung mga major accomplishments ng city. So, for the GAD naman, pwede natin i-base yung significant accomplishments on the reported accomplishment report from 2024, in 2024. So, pwede po yun. Under public sector context naman, ito yung parts niya. Public service organization, constituents, or public to serve, and then stakeholders. So, isa-isay natin siya. Under public service context, dalawa po siya. Public entities, and then private entities. So, pag sinabi natin public entities, actually, ang inilist down natin dyan, yung mga offices,
na nag-i-implement din ng mga gender responsive program project na activities. So in short, lahat naman, di ba? Lahat naman ng offices within the city, merong mga PPAs na miniminstream to that. So, include na lang natin, list down yung mga offices na yun under that public entities. So, yun yung pinaka-context lang naman niya. And then for dito, sa private entities providing public service, ito yung hindi siya government office, pero private entities siya na nagpa-perform ng public service. May example ba dyan? Yes, So, yes. sige, next. Sige, next. Ay, maliit. Nasuzoom mo ba siya? So, ang example po ng private entities providing public service is number 1, yung mga outsourced service providers natin. Sa case, for example, ito kasi sa city as a whole. So, ang example namin dito is yung sa SWAMO, which is meron silang contract with a private entity para sa citywide solid waste collection, garbage waste collection. So meron sila. Pero for the GAD, meron ba tayong existing PPP or private public partnership? Alam naman. So kung wala, pwede ma'am, i-disclose na lang natin, there is no existing PPP. Wala naman. Pero Wala if naman. yung certain, halimbawa po yung sa swap, naka-attribute kasi yan sa GAD. Naka-attribute din. Pwede natin siyang isa. Lahat ng PPAs na meron tayong PPP and then naka-attribute or mainstream to that, pwede po natin siyang isa. So, yun. Kasama pala siya. Okay na po ba doon sa PPP? Next. Ayan, okay na tayo dito. For public entities, list na lang ating mga offices. For PPP, kung sino yung mayroong private-public partnership. And then constituents, ito, ano na lang to, kung sino yung siniserve natin. So based sa mga yung mga PPAs natin, sino yung mga target beneficiaries, sino yung mga constituents na siniserve natin. Ang example, may example ba tayo? Sige, next. Ito, tayo, balik pa. Sir, pasok din po ba dun yung sa PPP yung, kunyari pagka may mga nagkakandak po kami ng seminar. So, kunyari, kakulab po namin yung peso. Job fair. Yung mga private organization, mga companies. Companies. Na nagsaseminar. Job fair. Job fair po. Job fair, sir. Job fair. Kasi may job event kami fair. sa job fair. Pasok ba yun? For the training. Isama po natin, ang lagay na lang natin na purpose, kung ano yung purpose na. Ang purpose is training, pag-provide ng training. Or iba? Hindi. Bale, Hiring lang. hiring. Hiring. Job fair. Kasi ang purpose kasi ng PPP, For training. nakikipag-contract tayo with the private dahil sila yung magpo-provide ng public service. So, hindi siya pasok Okay. yung mga private entities for hiring. Pwede siyang pumasok under external stakeholder. Pero may part dun sa hiring process kasi na nagpo-provide sila ng inputs regarding employability dun sa mga for hires. Nagsiseminar po sila inputs Parang yung coaching. parang gano'n. May hiring talaga. May coaching. Hiring. Opo, hiring yung Pinaka-focus konsepto ng talaga. idea, pero May sa loob independent. nun may inputs na nagtitrain po sila. May seminar po sila ng kung lang, Yung na bazaar short daw, hindi rin, talks. sir, no? Mas pwede siya doon sa external Asa stakeholders. stakeholders. Doon siya papasok. Sa next slide siya. Sige pa. Yan. Sa stakeholder kasi natin, meron tayong internal to the city and then external. Kasi, Under external. Sige, next slide. So, dito siya papasok yung mga private entities na ang purpose is to provide trainings and mag-hire ng
Applicants. Sino External. mga hinahire? Mga ano? Job Ano, parang applicant. constituents ng within the city. Ah, Oo. okay. Mga So dito ano. po siya pwedeng ilagay natin yung mga private entities na partner natin on the hiring. So dito natin siya ilagay. Under external stakeholders. So next, okay na po ba tayo here? Opo. Pag may question na lang, contact nyo na lang kami kapag tinatapos nyo na yung OIC. Pwede po kayo magtanong kung tayo kung saan siya mas better ilagay. Dito naman sa suppliers and contractors, ito talaga yung normally na dumaan sa procurement natin. So, much better if you can coordinate with the PMO since meron silang pool or database of suppliers and contractors. So, makikita natin doon sino yung mga inawardan natin na suppliers and contractors. So, kung may data na po kayo, mas better. Kung wala, you can request with the PMO. Kung sa mga PPAs na in-implement natin, ano yung mga PPAs na nag-undergo ng procurement? So, pwede po natin i-list down there. And then, ang pwede natin i-present is pwedeng major, supplier, contractor. Pag sinabi natin major, either meron tayong large contract with that supplier or contractor or major supplier siya ng major programs and project natin. So yun. So yun po yung pwede natin ilagay with the suppliers and contractors. So yung data will be coming from PMO kung wala pa kayong established na data. Yes, ma'am. Pero yung suppliers and contractors po, nakadirect lang ba siya sa mga programs na i-implement ni God Office or kasama yung mga mainstream? Kasama, ma'am. Katulad ng kanina sa garbage collection daw, ay naka-mainstream to guide. So kung lahat sino po ng yung dinidiscuss natin is for the GPD. GPB, kasama na po siya. Hindi lang for the God Office. Pero hindi lang po. Ibig sabihin ko rin binababa ko sa community. Yes po, kasama po siya. Pati yung So, PPA. kasama din yun yung community. So we are talking here na yung gender and development as a whole. Hindi na office lang. Opo. Yung means, So yun po. So, pero ma'am, may available ba tayo na data for the suppliers and contractors? For the office, meron pa Meron po for the office kasi meron po kaming record ng Sa procurement. officer po na. Pero Pero yung for the mga mainstream po, i-coordinate. coordinate. Lalo po kasi yung mga sa health. Okay. So madami po yung kasi may mga medicine. Sige ma'am. So since i-coordinate, katulad ng example namin is for example sa health, ito kasi for the city, other health agenda, like for example, procurement of various medicines and medical supplies, ito yung mga list of contractors na, actually ito major lang to, major suppliers and contractors. common yun eh. Di ba? Sorry. Ay hindi po, magbibigay na lang po kami ng copy. Kaya. So, ano na lang po, siguro tip na lang sa suppliers and contractors. Pwede natin siyang gawin, i-categorize yung suppliers and contractors. For example, ito yung major programs natin. Sino-sino yung mga contractors normally with that major programs. Or pwede naman natin siyang by, ano ba mas better na category? Yung mainstream na things. Pati nila ng part 3 nila, kung paano nila. Oo. National. Yan, ma'am. Mas mahihirapan sila mag-categorize. Ang pwede po na lang natin gawin siguro per sector. Kasi per sector may mga naka-mainstream na PPEs, diba? So, per sector na lang natin siya gawin. And then other sector, diba, may mga offices under that. Pwede gano'n na lang na summary. Per office. Per office, kasi per office din yung ano, no?
Your office and then present. So pwedeng gano'n na lang. Okay na po. Inform. Ngayon lang po yata na-clear na for the The GPP. Yung pinapag-clear. Sige. For part 3, ayan. Yung strategic goal, pwede natin siyang punin sa GAD agenda since, tama no, 3 years naman yung GAD agenda. 3 years, yeah. So ano ba yung strategic goal based on GAD agenda? So lagyan na lang po natin dyan. And then, yan. Yung part 3 natin merong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na columns. Under first column, yung major program, and then other program, ano yung project and activities under that program. And then PPI is the same with performance indicator natin. And then target for the year. Actually, ang kukunin na lang natin dito, yung para mas clear, period of 2024. So we can base here yung base na natin sa sa GAR ng 2024 para mas mabilis. Sa next slide, meron akong screenshot. Ayan. Ito, base to sa GAR natin. Tama ba? Ito. Relevant program or project. Like for example, solo parent program. And then, ano yung GAD activity? Kasi ito din yung format ng, actually same siya ng sa GAD plan and budget. And then GAD plan, GAD accomplishment report, ganito din yung format niya. Ano ba yung performance indicator yung target? Ang nagkataon lang, magkasama dito sa column na to, yung performance indicator and target. So, okay lang yun. I-merge na lang natin. Sige, balik ka doon. Kasi dito nakahiwalay po eh. Nakahiwalay siya, yung performance indicator and target. So, Merge. babaguhin na lang natin yung format para hindi na tayo mahirapan. Question? Pwede natin gawin, pagsamahin na lang din since ganun yung presentation. So, kung ano yung indicator and then target for that. Accomplishment report. For the entire GAD yan, including yung Including yung mga naka-mainstream. Yes, ma'am. Okay, sige, sige. Kasi yung ginawa namin is GAD per se lang ako. GAD office per se. So, ganun na lang din yung, in short, yung data po natin dito ay yung GAR. Yung GAR na mismo. It's just that, ang pagkakaiba lang, baka ma'am meron kasi dito, ayan, yung accomplishment portion, dapat ina-address niya yung indicator and targets. So, example kanina sa solo parent, balik ma'am. Sa solo parent, ang indicator natin ay ito, monthly allowance of 7,000 solo parent for 12 months. So, dapat yung accomplishment na makita natin kung nabigay natin yung monthly 7,000 allowance for 12 months. So, dapat match po yung accomplishment with the indicator and target. Ayun naman po yung basis Ng GAR, actual no? result namin. Yung kung ano po yung indicated sa performance indicator. Okay. Alignment. Mas better po yun kasi naka-results based na monitoring and evaluation na tayo. Unlike with the MME na sa ngayon, meron tayo with the planning. Ang meron pa lang is yung sa utilization pa lang na hindi pa siya naka-results based. Pero advantage na meron yung GAD ng ganoong monitoring na naka-results based, which nakabase doon sa indicator and target natin for the year. So, mas better, mas mabilis. I mean, mas maganda yung monitoring natin. Kasi one important component po ng internal control is monitoring and evaluation. So, kung hindi okay yung monitoring and evaluation natin, so meron siyang implication with the total or with the overall internal control system of general development. So, makaka-apekto yun sa magiging assessment namin. And kapag nakita namin na hindi effective or efficient yung monitoring, so we will check what is going on with that process. So kasama po siya. May question po kayo sa part 3?
So, ano lang, recap sa part 3, ang gagawin na lang natin, i-align na lang natin siya sa GAR. So, sa GAR kasi nakalagay na doon yung program, project activity, indicator, and target magkasama na. And then accomplishment, ang idudugtong na lang natin, percentage of accomplishment. Accomplishment na activity. Percentage na lang. So, yun. So, i-base na natin siya sa GAR. Ganong format na ng GAR. Kasi same information lang din naman yung nakalagay. So, yun na yung gagawin natin. May question pa po for part 3. Okay na. And then for part 4, other information. So, eto, babalik to with the GAD office kung ano yung mga committees, team, technical, for the ano pala to, for the whole. For example, hindi pala applicable sa kanila kasi sila yung secretariat ng GFPS. So, ilagay niyo na lang po, gender, GAD office, ano yung committee, secretariat, or GFPS, secretariat, tapos kung anong function ng GAD office. Yun na lang. Next, meron pa palang basis. Ilagay niyo na lang po yung reference doon. Ano yung previous one? Summary of core processes. Dito naman ma'am, sa summary of core processes, kasama na dito yung process buo from planning to monitoring and evaluation. So, for example, sa planning and budgeting, ano yung mga sub-processes na ginagawa natin? So, naka-indicate po na rin dito. Process 1, ano yung core process natin? GAD, planning, and budgeting kung magkasama. And then, anong ginagawa natin under GAD, planning, and budgeting? Actually, pwede natin itong i-base sa QMS, yung documented operation procedure natin. Nakalagay naman doon kung ano yung key process, and then under that key process, ano yung mga sub-process. So, i-align na lang po natin. Ayan. Another information, yung kanina, kung mayroong system. So, kung wala, lagyan na lang po natin no system use or case. System tools. Para may input pa rin siya. Paper and Hindi natin i-leave at blank. Lagyan na lang natin na no system use for the process. And then dito po, last part, major changes. Pag sinabi natin major changes, these are significant changes, modification and development made in prior years or anticipated that have affected or may affect the department or office. Ito kasi applicable to kapag, for example, merong bagong rules and regulation na in-issue, paano siya maka-apekto sa office, ano pa ba? Pwede rin pag merong change in leadership, nagbago yung head, nagbago yung local chief executive, pero since hindi naman, kung wala tayong malalagay, Change ng alam ano? ko natin ang namin. change ng systems and procedures sa procurement sa bank. Yun ang Ayun, palagi kung problema meron po namin. ganun, since meron tayong RA 12009 na bagong procurement or revised procurement law, and then lagay po natin siya and how it affects the process within that naman. So lagay na lang natin. So kung aside from procurement or revised procurement law, kung wala nang iba, wala na. Okay lang po. Ay, hindi pa tapos. Ay, hindi pa ba naman? Akala ko tapos na. Advance. Ito po, ang last part po, yung mga applicable under gender and development, ano yung mga applicable law, rules and regulation, kung meron tayong local policies like ordinances, local guidelines na meron tayo, ililist down na lang po natin. So for example, yung sa, ang alam ko po Kado. dito, Comprehensive. meron binigay si Sir Al Sure. na references. For example, from the national level, ano yung mga Republic Acts Yung na merong relation
relationship with the gender 1313 Anti-Bastos Law Mercado. Ayun po, yun. Ay, mag-start tayo with international. Kung meron international standards na Yes, pwede no. natin gamitin, so i-cite na lang natin siya. And then ano yung nire-refer niya? International, national, and then local. Local. So ganun na lang po yung presentation natin. So, and then, actually tapos na. Tama ba? So yun po yung part natin for 1, 3, and 4. So may question po ba so far? Extension ng deadline. Extension ng deadline. Kasi po, mag-collate pa kami Oo nga, from mainstream pala. mainstream day. Kasi kung God po, Kung tapos God. na kami. Kaya lang mainstream. Or especially yung sa list of suppliers and contractors. Opo. For the Ang PPEs, amin pong mainstream procurement program. ay nakalive. Opo. Sige ma'am, magre-request kami kailan Extension. yung commitment nyo to provide given the consideration Sa 27 of may the data event. na Sa i-request ka 29 natin may from event other ulit. offices. Kasi yung trade test sa 29 ma'am. 25. Oh, may trade test kami 20. 29 may trade test tayo, 27 may 27 kami event. 25 May event. walang paso. 26 ito, part 2. O pwede namin Sa tapusin. 26 kasi ma'am, part Kaya 2 may tayo. part. Uy, 28. wala kami puros. Kasi po, last day ngayon, holiday ng 25, 26 na Part to, two. 27 may May event event. kami, 28 may event kami, 29. 29 na. Trade test yung 29. 28 wala. 28 wala. Pwede namin upuan ng 28. Pero ano, best effort, baka 26 na kasi. 26 na kasi to kaya actually tinapos na yun. Kaya lang nakalib na po kasi mga tao. Ilan lang po kami actually. Ilan lang. Ito pong nakita mo, kami na lang po yung nasa office. End of August na. Ano, ayun, kakayanin pa yun. 29. Nasa ano po kami ng 29? HR, trade test. Trade test. Ibang schedule. 29. Batch 5 kasi kami, ibang batch. May pilot testing pa nga po kami. Hindi, final na yun ma'am. Yus, baka pwede i-check dun sa utilization report ng budget office. Dun sa tinatrack ni Sherwin. Kasi meron dun kung kanino i-check yun. So, technically I-ano na yung lang. contractor. Baka pwede natin gawin ito. Kaya lang. Acknowledge lang po natin yung presence Hi, ma'am. ng head of internal audit, si Ma'am. Kasi na-identify yung mga ayos ko. Yung ano ba? Wala ko sa 26 hanggang September 10. SGLB. Oo nga, nasa SDLG pala. Sinong gagawin? Habang nandun siya. Message ko. So yun ma'am. So kailan po ma'am yung commitment natin for the Ayun no, yung take out. Pinagpawisan akong bigla eh. Kasi by 26 morning, Oh, magkikita tutuloy natin yung ngayon. part 2 Oh, ng OICD. Kasi mas kailangan So, natin ng 26. comprehensive discussion dun since per component, internal control component yung i-discuss natin. From control environment, risk assessment, control activities, information and May communication, meeting until ba monitoring. sa 26? So Para kailangan sa natin siya ng 27 detailed pa na. discussion. Kasi wala tayong meeting ngayon para sa 27. Kaya ngayon pa lang nila ginagawa. Kasi sa ganda. Yun ang ano kasi, kung yung natapos namin ay aayusin na lang namin according Aayusin na doon. lang, ma'am. Kasi Opo. may mga data na tayo May- na nakita kami. Opo, so i-continue i-arrange na lang namin. Yung ano lang, yung mga bagong hinihingi kasi we still have to coordinate with the stakeholders kasi. Yung sa procurement naman, meron naman existing na data yon. Kaya lang problema, naka-leave kasi na yung yung Tayo procurement. naghahanap. Opo, kasi nga po, long weekend eh. So, extended, naka-leave na actually sila. Ang balik ng nun next is week. 26 na. So, we could invite her to be here para yung mga iba pang information, kumbaga kung after ng 26,
i-consolidate lahat. Ang worry ko naman dyan, sir, kasi 27 may big event kami. Wala pa kaming meeting ng big event kasi siya. Tapos, 28 bakante kami, so pwede namin siyang upuan ng 28. 29, May trade test. opo, may trade test kami. Siguro pwede namin siyang upuan ng 28. Wait lang. Opo. Sige po, ma'am. No, And then, sa 28 kung submission sa mababakante August kami. 30. Tapos siguro yun. End of pwede- August na lang ba? Sige, sir. Ano yun? Kung Based on your availability. best effort kami, sir. Sige po. So, yung revised deadline na lang natin is on August 30. On or before August 30. Yes, sir. Opo. Best effort. Earlier than 30. Including, ma'am, yung mga From top to bottom. Yes, supporting documents. yes, sir. Yes, sir. natin. Existing naman po siya, sir. Ano lang. Kumbaga, hindi lang namin siya alam kung paano namin siya i-arrange. Okay. Pero ano At naman. least ngayon here, Opo, malinaw na po. Pwede namang pulutin kung saan-saan. Except yung concept na yung programs kasi is nakakonsentrate kami sa God, hindi yung pang entire city. Pero meron naman po. Kung 2024. pag may ma'am, kunwari may naisip kayo na need for clarification, Opo, sir. i-message na lang po kami. Sundin ko yung contact namin sa memo. Opo. One call or text away. Sige. Opo. So, that's That's for all. today, yung agenda natin. So, we Sige will po. We see you on the meet again 26th. by 26, 8 to 12, pero sa 8 to 12. room 303. 303. And Okay. then, ang discussion naman natin by 26 is the completion of part 2, which is the internal control documents. So, 26. 8 to 12. kung wala na po kayong questions po. Wala na po. So far, thank you very much po for the clarification. 322. 322. Yes. Third floor. Ay, pwede po kayo mag-snack muna po kayo. Sige lang po. Nabusog kami sa daming Madami daw pa. Ang dami ng habulin namin po. Katulad din sa atin. And then after po nito, next engagement na po tayo. Opo. Bibisita na. Yung na lang, picture.